Magaling ako dun, ha? Amen. Magandang hapon po. Are you happy this afternoon? Amen? Nakakatawa ang ating mga special number. Maliban doon sa beautiful home, maganda sana yun. Amen? Parang, ano, Joel? Ayaw, Joel, pag hindi mo nakuha ito, ban ka ng 1 taon. Ito lang po, amen? Alright, salamat sa Panginoon. Alam nyo, binadagdagan ko yung mga... Dapat na start na ng ating 5-year preaching ngayon, nawala sa isip ko kahapon. O, yung mga lalaki natin dito, isasalan natin ang 5. Siyempre, 1 round natin, puro soul winning. Tapos susunod naman, bibigyan natin ng topic. Amen? Kaya hataw ng hataw. Amen? Well, salamat sa Panginoon. At dito it is an exciting year. Kasi una, it is our 10th year anniversary. Amen? Ikalawa, we have a new series of lessons. Amen? Ewan ko mga kapatid, makinig ko kayo maigi. Kayo pong mga hindi nadalo ng Sunday School, you are missing a lot. Opo. Napakaganda. We are studying Church Covenant. Makinig kayo. Ang value ng ating Church Covenant is how God values His Church. Amen? Kaya hindi pwedeng wala tayong, hindi natin alam yung tipan. Kasi kahit sa mag-asawa, anong pinagkasunduan nyo? Wala lang. Diba? Mag-asawa, nagtipan kayo na magmamahalan, kamata. Diba yun yung pangako ng mag-asawa? Covenant yan eh. Amen? Sa mga magulang, ganun din. Kaya kanina may hinandog natin si Emil sa Panginoon. Mga magulang niya, hinandog sa Panginoon. So, tipan ng magulang sa Diyos yan. Amen? At ang Diyos sa magulang. So, ganun din sa church, mahalaga po yung ating covenant sa Panginoon. Amen? We cannot have a steadfast heart kung hindi mo alam kung sino ang mamahalin mo at anong klaseng pag-ibig ang dapat na meron ka sa simbahan ng Panginoon. Amen? Kaya nga, sinabi na ba, thou shalt love the Lord with all thine heart. Eh, paano mo mamahalin ng Panginoon kung hindi mo alam kung paano mo siya mamahalin? Ano? Kaya nga, mahalaga po yan. Amen? And also, we have launched our, ito na talaga, dati ginagawa natin ito first foot sa kabila pa, ano? Pasimula. But this has been an official launch ng ating church as an organized church. And our 10th year ay maganda, best year na kagad ito, pasimula pa lang, ay talagang by faith na that we will launch our first fruit year na may commitment talaga tayo. And sa December, malalaman natin yan, amen? At pag-pray natin, na makuha natin additional lot po doon sa dulo, amen? So pag-pray natin yan, ano? And also, after ng anniversary po, pag-pray natin, yung goal natin ay abutin ng siguro 1,000 ho yan, amen? Kung lulupin ng Diyos. Tingnan natin, i-challenge natin ang ating mga sarili na magdala tayo ng maraming tao. Paano magkakasyahin? Ay, pagkukulungan natin, lahat, walang paparadang jeep dito sa anniversary, doon sila lang sa Pure Gold. Amen? Well, doon sa kasulan ni Brother Tobit. Pag-pray natin, talagang gagawin natin para, yung sa junior church doon, may magpipris din doon. Kaya maglalagay yung sound system natin, ayusin yan. So, pag-pray natin yan, amen? And hopefully, by God's grace, ang taong ito ang pinaka-best year for in the span of 60 years na meron tayo that we will see, pag-pray natin na 1,000 soul, God say, amen? At marami na naliligtas, so winning last week, sa no Friday, mula umaga, and then yung, imagine, hati yung service, dalawa, dapat na isa pang service sa Saturday, Gerald, So medyo hindi natin naya, pero maraming na-witnessan. Alam mo, yan ang nagpapasaya sa Panginoon, amen? At yan din ang nagpapasigla sa simbahan. Pag walang soul winning, we are dying. We are not for maintaining. We are for soul winning, amen? Kaya ba, di ako bibiro, sabi ko na mag-Bible school ka. Wow. Kinakamutan mo lang ako, brother, Ano? Kasi ginagawa niya, gawain niya ng mga estudyante yun Kaya salamat sa Panginoon. Ngayong hapon po, I just want to give you a challenge. And also salamat po sa tagumpay ng ating reporting kanina, ng ating ating first church business meeting. Amen? At yung tinatanong ni Brother Bobet noon, pagka nagpapapirma tayo sa kanila, papanotaryo. Kasi dapat let all things be done decently and
In order. Amen. Lalo sa finances, ayaw natin magkakaroon ng issue pagdating sa bagay na yan. Amen. Because even tithes is holy unto the Lord. Amen. And our giving is holy unto the Lord. Amen. Kaya nakakatuwa yan. Yan ay nako-convert sa maraming mga gawain ng simbahan. Amen. Alright. Tayo po tayo lahat. Joshua 24 verse 15. I will just give you a simple challenge this afternoon. Amen. Joshua 24 verse number 15. Amen. Sino ito mahilig kumain ng tinapay? Anong paborito niyong palaman? Sa Bible na ho tayo. Alright, Joshua 24:15. Are you still there, man? Let us read all together. Ready now, read. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which our fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ito ay unang buwan ng taon. Meron tayo ba? This statement was given by God through Joshua sa panahon na patapos na yung kanyang buhay. Amen? Nandiyan po ba kayo, amen? He was in the latter part of his life, pero gusto ko makita yung salitang choose. Nandiyan po ba kayo? Choose. Mahalaga po yung tinatawag na pagpili. Are you listening? Panahon ni Moses, ang choice what? Life or death? Nakikinig ko ba kayo, man? Obey or disobey? Are you listening? Ang challenge nito, sino ang paglilingkuran mo? Ngayon taon na ito, dapat maging maliwanag din eh. Unang buwan ng taon. Choose you this day. Mamili na tayo. Talagang, makinig kayo, sabi ng Panginoon, ye have not chosen me, but I have chosen you. Alam mo, pinili tayo ng Diyos. Yung mga naligtas, you are elected to serve. Are you saved? Amen. Kahit ayaw mo maglingkod, you are commanded to serve God if you are saved. Pero iba pa rin yung pinili mong paglingkuran, yung pumili sa'yo. Nakikinig ko ba kayo, man? Na, at this point of time, nakikita natin, ang challenge sa mga tao, hindi na kay Joshua eh. May desisyon na siya eh. Sabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero ang challenge kayo na sa mga tao nasa sakupan niya. Pumili kayo ngayong araw na ito. Hindi bukas. Huwag na kayo manangan sa nakaraan. Ngayon. So the preaching this afternoon is, choose you this day. Amen. Ano bang petsa kayo? January 11. Nawa, magkakaroon ka ng desisyon na pinili mong maglingkod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Help us as we study your words, O God. Give us the wisdom. Give us the power. Holy Spirit of God, lead us this afternoon as you have led us this morning for these great services. Nalangin ko, Banal na Espiritu, patuloy kayong gumawa sa buhay ng mga mananampalataya. That this church will choose to serve God, the God who saved them, the God who changed them, the God who blessed them. At salamat, Panginoon, sa biyayang ito that we have the opportunity na malaman na kami pinili niyong maglingkod the time that we got saved. Now, allow us, O God, na magkaroon desisyon na piliin din kayo na paglingkuran. Not just because of anything, but because of the love na meron po kayo sa amin. Help us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Natandaan natin, during this time, hindi pa ho nila nakompleto na sakupin ang promised land. Amen? So kanina pinag-aralan natin, anong gagawin ng Israel pagdating sa promised land? It is to give their what? First fruits now. Ito, dulo-dulo na ito.
Sila ay nasa promised land. Nagpartihan na sila ng lupa. Nakikinig ba kayo, amen? Naandyan na yung lahi nila. Yung mga lahi is already secured with the future na inihanda ng Panginoon, amen? At naging posible lang ito dahil si Joshua sa panahon niya, siya'y sumunod sa Panginoon. Bagamat may pagkakamali, bagamat may pagdama, bagamat may pagkatalo, pero dumating sa punto na natutunan niya na piliin sumunod sa Panginoon. Amen? Now, si Moses, hindi siya nakapasok sa promised land. And what a blessing, these 12 tribes ay naroon na sila nagpapanihay. May challenges pa dito. Kasi nga, nung naandun na sila, look at this, verse number 15. Tingnan nyo, ha? Sa second part, whether the gods which your fathers what? Served that were on the other side of the blood. Ano yung blood na yan? Yung ilog, Jordan. Nakikinig ba kayo, eh? Sino tinutukoy dyan? Yung mga Israelita naglingkod sa Diyos ng Egypt. Nakikinig ba kayo, eh? Sino naglingkod sa Diyos sa mga Assyrian? And remember that, sinasabi ni Joshua, hey, ito ang nangyari, bakit tayo naaalipin dyan? Nakikinig mo ba kayo, eh? Even the time of Abraham, yung pwedeng lugar na pinaglingkod niya, at hanggang makarating kay Moses, dumating sa punto na it was a challenge for Moses sapagkat hindi naalis ng mga Hudyo. Inalis sila sa Egypt, pero yung mga Diyos-Diyos ng Ehipto, nasa kanilang buhay pa rin. Nandiyan pa ba kayo, eh? Kaya nga sa Exodus chapter 20 and chapter 33, binabanggit ka, huwag kayong yuyuko, huwag kayong mananalangin. Sabi na iba, hindi naman namin sinasamba yung Nazareno, eh. Kapatid, yumuko ka, nanalangin ka, nagtiri ka ng kandila, yan ay forma ng pagsamba at paglilingkod. At dumating sa punto, imagine, ang mga Hudyo na pinagpala ng Diyos, sumasamba sa isa sa mga Diyos ng mga langaw. Malaki ho yung langaw na yun. Nakadako yun, malaki ko eh. Sa kuto, ang dami nilang sinasamba. Lalo ang Ehipto, ang dami nilang mga hayop na sinasamba. Pusa! Falcon! Imagine that! Kahit baka! At ang nakakalungkot ito, naapektuhan ang mga Hudyo ng mga Diyos-Diyos na yun. Kaya huwag mong sabihin na kung ikaw ay Kristiyano, na hindi ka maapektuhan ng mga Diyos-Diyos sa sanlibutan. Pilit pa nga sila eh. Ayaw na nga na sumama kay Moses. Tatawid sa Red Sea. Ayaw na sumama. Ibalik mo na kami doon. Papatayin mo ba kami dito? Wala kang libigan doon. Imagine, yung desisyon, nakaranas pa kainin ng mana. Nandiyan po ba kayo? Sila'y nakaranas na yung 10 plagues na andyan. Pinili pa, imagine na nakita nila yan. Namatay yung mga panganay. Pero mas gugustuhin pa lang bumalik sa Ehipto. Ano kahit mga Kristiyano, minsan, anong tawag doon? Parang hindi naman mo kaisipan yun eh. Nakita mo na kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Naranasan mo na kung gaano kabagsik ang Diyos sa mga kaaway niya. Abay mo, punta mo rin sa mga kaaway niya. Joshua was reiterating that. Nakinig kayo, baka mamaya, itong isipan ni Joshua eh. Baka man, naglilingkod na kayo kasi nakuha niyo na yung lupain. Tapos itong danger. Nandiyan pa ba kayo? Baka yung ugali ninyo na meron kayo at yung mga Diyos-Diyos nun, dala nyo doon sa pagpapala ng Panginoon. Now remember this, ibinigay sa kanila ang mga lupain na yan. Anong sinabi ng Diyos kay Moses? Nasabihin kay Paro, paalisin mo, palayain mo ang bayan ko, sapagat sila'y sasambahin nila ako doon, sa lupang ipinangako ko, sila'y mag-aain sa akin ng mga aral doon, at ayaw ko sila dyan, doon sila. Pero dumating sa punto, baka naandun na sila sa lupa na yun. Di sa niyo, nakuha nila yung lupain, pero ang sinasamba pa nila ay Diyos-Diyos sa Ehipto. Di ba gano'n din ako nangyayari sa ating panahon ngayon? Pag nakuha na natin yung gusto natin sa Panginoon, ay tumitigil na tayo sumamba sa Panginoon? Nakalimutan na yung dahilan bakit ka iniligtas ng Diyos? Nakalimutan mo na magtiwala sa Diyos?
Ang malungkot ito, hindi ka na masaya sa Diyos. Kaya it's a choice. Now, Israelites were the chosen people of God. Kahit na sila yung balindong sa pananampalataya, pinili pa rin sila ng Diyos. Alam ba, Pastor, saan ba pinili ang mga Hudyo? Sila ba ipinili ng special? No, makinig kayo. Ano ba ang trabaho ng mga Hudyo? Sila ipinili para ipakalat ang salita ng Diyos, para ipakilala kung sino ang Diyos. Kaya nga ang mga manunulat ng salita ng Diyos ay mga Hudyo, lahat sila ay Hudyo. Bakit ipapakilala sapagat iyan ang dahilan na magkapiling sa kanila? Kaya na ang problema, mga kapatid, dumating sa punto na hindi nila pinili ang Diyos na pumili sa kanila. Posible ba yun? Tingnan nyo ang kasaysayan nila. Kaya kinailangan pa ng Diyos na ipadala ang mga kaaway ng Diyos sa kanila. Kinailangan pa ng Diyos na, imagine, nasa promise na sila, sige na, sasamba kayo, if God be for us. Pinatunayan ng Diyos yan. Who can be against us? Alam niyo kung bakit sila nagka-problema? Nag-compromise sila doon sa mga tao na nasa lupain. Yes, amen. Eh, may mga kanya-kanyang Diyos yung mga yun. Alam niyo bang Canaan land ay puno ng mga Diyos-Diyosa? Kaya na kailangan i-abolish yun. Bakit? Aba, ang Diyos ang nagbigay sa atin ito, hindi mga Diyos-Diyosa na yan. Imagine, kaya nga, sinasabi ni Joshua, ito yung takot niya bilang leader. Ito yung takot niya na pagdating ng araw na wala na siya. Pero sabi niya, kami na aking pamilya sa ganang ng aking sarili at ang aking pamilya, maglilingkod ko rin sa Diyos. Pero kinatatakot ko, kayo! Baka kayo naglilingkod na kasi nakuha ninyo yung niningalasan nyo na matagal na panahon sa kasaysayan. Wala silang sariling lupain. Pero ngayon, meron na, baka mamaya, gamitin nyo yan sa paglaban sa Diyos. Posible ba ang pagpapala natin ay gamitin natin ang laban sa Diyos? Yes! Tingnan niyo po ang kasaysayan na pinag-aaralan natin dito yan. Nandiyan po ba kayo? Kaya napiliin mo. Huwag ka lang kayo mga anak. Nanganak. Magpasalamat kayo kung makinig. Kahit may anak na. Magpasalamat kayo kung ang mga magulang niyo pinili maglingkod sa Diyos. Hindi madali. Hindi maluwag. Hindi smooth. Hindi lagi maayos. Pero pinili niyo maglingkod sa Diyos. Nawa, kapag kayo ay gagawa na, makinig, gagawa na kayo ng desisyon sa buhay niyo, darating na kayo ay magpapamilya, sana piliin niyo rin ang Diyos sa mga magulang niyo. Alam ba yan ang nangyari sa Amerika? Amen. Na yung mga sumunod, kahit yung mga anak na dahil kinukwento na pasaway sa simbahan sa Ohio, ilang acres yun. Bundok po, bundok yung pag-aari ng simbahan. Nandiyan po ba kayo? Right. Pero kamakailan, pinag-iba ng gobyerno sapagkat wala na yung simbahan doon. Gumastos ng, I think, $1.2 million para lang gibain yung property ng church. Alam mo kung bakit? Yung anak ng pastor, iba ang nangyari. Yung mga miyembro, hindi na nila pinili ang Panginoon. That church was running, I think, at 15,000 people every Sunday. Every Sunday po yan. May bus bilis po yan. Nandiyan po ba kayo? May eskwelahan sila. Pero ngayon, tinibag na. Alam mo bakit? Pwede you are in a good environment pero hindi mo pinipili ang Diyos. Yes, amen. Nandiyan po ba kayo? You may be in a good Christian family. Ang magulang mo, namatay na sa Panginoon. Abay, doon ka pa tatalikod. Hindi nyo ba alam na legacy yan ng magulang ninyo na sila ay namatay as a good soldier of Jesus Christ? Yeah. Tapos ikaw na anak, pa-wonder ka lang. That's right. Sabi, dala-dala mo ang apelido ng magulang mo. Mas aside from apelido ng magulang mo, dala mo ang pananampalataya nila. Amen. Amen. Nandiyan po ba kayo? Kaya ako'y natutuwa sa ating simbahan, ang daming mga bata.
Amen. Na yung dating mga binata at dalaga, may pamilya na may bitbit na, pero yan nga lalo eh. Eh, nasakatakot lalo pag may anak ka na. Alam mo bakit? Nakatingin na sila sa atin eh. Lalo may mga muwang na. Kanina yung isang bata, no, yung dumalo kanina dito, ang testimony, backslider yung nanay niya nung pumunta dito. Yung anak niya, faithful. Anong tanong niya? Kung may kuweba niya sa church, kasi kuwag na. At yung magulang, kausap ko kanina, excited, bumalik sa church. Kasi yung anak niya, iniwan niya na nasa gawain ng Diyos. Yung magulang ang nagdala, ngayon yung anak na nagdadala sa magulang. Kaya hindi ka lugi talaga pag nagtanim ka eh. Amen. Yung minsan dinadala mo, isang araw, ikaw na ang dadalhin. Ang masaklap ito, dadala ka sa libutan. Imbis na ikaw ang dinadala, ikaw ang nagdadala sa Panginoon, ikaw ang nagdadala sa kamunduhan. Amen. Kaya kaya ito ang takot ni Joshua. That's why, just like Joshua, mamili ka ngayon. Fourfold choice. Hindi to ladies' choice. This is a fourfold choice. Ito mas masarap na palaman ito, mga kapatid. Masarap isabay sa kapito. Pag-iinom ko, pinili ko maglingkod sa Diyos. Yun ang magandang higop ng kape. Amen? Wow! Starbucks. Mahirap yung palang makakita ng kakape pag nagpipit siya. Now, fourfold choice, ito yung klase ng pagpili ni Joshua. At nawa mga kapatid, kung paano siya, ako'y natatakot sa darating na panahon. Imagine, kung mabibili natin ito property, magkakaroon second floor, hopefully magkaroon ng eskwelahan dito, magkaroon tayo ng institute dito. Tapos ang araw, yung mga anak natin mag-wardo lang. Makapararentahan na nila ito. Ha? Yun ang resort. So, ayusin nyo. Amen? Huwag niyong asahang mamahalin ang simbahan ito ng mga hindi miyembro dito. Yes. Amen. Now, choice. What kind of choice? Number one. That phrase, choose to this day, it is a real choice. Totoong pagpili. Minsan kasi pumipili ka dahil napipressure ka sa mga kasama mo eh. Naglilingkod din sa sila, kaya maglilingkod din ako. Nandiyan ba kayo? Kaya pag nawala na yung mga kasama, ay wala na rin yung apoy sa maglilingkod. Nagsisimba ka kasi marami kayo. Pero pag yung ano na di katamaran na yan, wala nang gana, sisimba ka pa rin ba? Amen. Ang matindi nito, dumalo ka simbahan kasi nandito yung crush mo. Shhh! Makinig, maraming nawawala dito, gawa niyan. Ang matindi, yung crush mo hindi ka crush. Kaya tumigil na sa pananampalataya. Anong magagawa ko? Beauty is in the eye of the beholder. Ay, sa tingin niya, hindi ka beauty. Ang maganda, hindi ka rin guwapo. Nasa paningin ka, di ba? Sumonching. Iba ang paningin ka eh. Pero sana naman, totohanin mo naman mahalin ng Diyos. Totohanin mo naman na piliin na maglingkod sa Diyos. Kasi kahit mahirap ang pinili mo, kaya kung ikaw ay nagpakasal, ano man ang maging kalagayan niyo sa buhay, pinili mo yan! Amen!
nila dahil nung payat pa yan, nung medyo chest out pa yan. Ayun lang, kasi ang chest niya bumaba na eh, bumaba na eh. Ha? Talagang chest out, stomach-in, kapag dabdaran, eh ngayon, wala na sila. Sarap ng kain eh, no? Akala niya, laging gwapo, laging ano? Makinig kayo, papangit ninyo mga kasma. Isip niya, pag pumangit na yan, and mind you, likas na mabaho yung mga lalaki niya. Huwag kayo magpadala-dala sa matamis sa salita. Dahil mahal na mahal, pinili ng misis, ay kahit anong amoy niyan, ay ayos. Nalaga dyan, bakit? Kaya nga, in sa real church, bakit? Ano sabi ni Joshua? Everything that seemed evil unto you to serve the Lord. Kung sa tingin niyo masama pa rin ang Panginoon. Alam niyo, minsan kahit pinagpapala na, ang tingin pa rin masama ang Panginoon eh. Para sa magulang, lahat ginawa ng magulang. Pero sasabihin ng anak, kulang pa rin, hindi niyo ako mahal! Hay! Lalo yung mga anak na malagrama! Kaya yung tao ang ate mo! Hindi lahat may bibigay sa'yo ng magulang mo! Stingin mo! Ang matindi ang maranda ka na nagtatambo ka sa magulang mo! Minsan, makinig kayo, magpasalamat ka kung may magulang ka nag-e-effort para sa'yo. Hindi, makinig kayo, just to keep the marriage alive and godly is a great effort. Hindi laging pera. Hindi laging attention. Hey, kayo mga tingnan nyo mga magulang ninyo. Tingnan nyo mga magulang nyo. Lalo minsan may problema yung mga panganay, pangalawa, bunso, lahat sila may reklamo. Ay, walang tatama talagang magulang ka. Magkaganyan ang ugali mo eh. Yung magulang, yung panganay, ang reklamo, lahat na ng pahirap sa akin. Lahat ng sakripisyo sa akin. Yung kita, hindi ako nakapansin. Yung bunso, ano sabi ng bunso? Ako na lang utusan dito. Ay, kung 10 anak mo, aba, hindi na makilala ang pangalan mo. Ay, ano ba? Ikaw ba? Hindi, katalagaan niyo ako na kayo hindi makilala. Ang matindi ko, pag iisa ka ng anak, ano ang pangalan mo? Sino sa anak dito? Ano ang pangalan mo, anak? Ang matindi na talaga. Pero mahal kayo kahit hindi maalala yung pangalan mo. Mga kapatid, minsan kahit anong effort mo, pagka hindi talaga marunong at natuto ng salita ng Diyos, makinig kayo, pag hindi mo natutunan mahalin ng Diyos, hindi mo mamahalin ang kapwa mo. Ang magulang mo, kapwa mo yan. Pipiliin mo na lang sumama, magalit sa kanila. Pero pwede mong piliin mahalin at paglingkuran sila. Choose you this day. Kaya ang sabi ni Joshua, kung sanay yung masama pa rin ng Panginoon, tingnan yung ginawa, papinalala niya. Naandun tayo, pinakain tayo ng mana. Ang bihira. Doon pala sa Egypt, yung plague, pinakita ng Diyos, iniligtas tayo. Ang bihira, no? Umalis tayo sa Egypt, dala natin yung mga ginto nila. Sarado yung dagat na pula, binigyan ng daan ng Panginoon. Hindi sila namatay sa gutom, namatay sa kabusugan. Hindi sila namatay sa kakulangan, binubulok nila yung pagkain. Hindi sila bumaho, hindi sila namatay sa baho. May pillar of what? Cloud by day. Hindi sila namatay sa lamig. May pillar of fire by night. Pinapaalala may pambihira. Kung sa tingin yung masama pa ng Panginoon, nakatawid tayo sa Jordan River, grabe tagumpay sa Jericho pa lang, sa Ai, dire-diretso yung tagumpay na yan. Ay kung sa tapos kayo nasa nagpartihan na, diyan matindi. Lalo mga anak, pag nagpapartihan na, manok pa nga lang eh. Parang wala yung magulang sa harapan pa nag-aaway. Akin daw! Akin daw! Ano, masama pa bang may pagpapartihan?
Hindi ka kasi part na yan. Imagine nyo, hindi ka na bumili, hindi ka pa nagluto. Pag-aaway kayo sa harapan ng magulang nyo. That's right. Doon sa pagpapala, sa provision, na hindi naman ikaw ang nagbigay. At doon sa kali ikaw man ang bumili, mahiya ka pag nag-aaway kayo sa harapan ng magulang nyo. Wala kang respeto Ang babalik ko yan, susumbatan pa yung magulang niya. Tingnan mo, kapal ng mukha niya. Amen? Grego po yun. Greek word. Kapal mo, Amen? Hindi ba kaya? Sige, sino din yung mga kakapatid nag-aaway pa? Nagsisigawan pa kayo sa harapan ng magulang niyo. Baguhin niyo yan. Pinapaalala ni Joshua, masama pa ba yung binigay na niyo sa inyo? Kulang pa ba yan para hindi ka magdesisyon na maglingkod ka? Makinig ka, iniligtas ka ng Diyos sa impyerno, binayaran niya lahat ng kasalanan mo, at ikay patuloy na binabago, may simbahan ka, may salita ka ng Diyos, may pananaspirito ka, kulang pa ba? Hindi mo pa rin ba pipiliin ng Diyos? Gawa naman tayo ng totoong desisyon. Totohanin mo naman. Hindi yung, ano na maglilingkod na ako. Hirap lang. Isa kasi, binibiro-biro mo ang Diyos. Isa sa Galatians chapter 6, God is not mocked. Makinig kayo, hindi nagpapabiro ang Diyos. Ay, yung binibiro-biro mo siya. Kaya ang mga anak, makinig kayo, huwag mong babalikan ng biro ang magulang mo kahit mahusay ka na sa buhay. Huwag mong biro Alam nyo, ito, hating kirito, minsan nakakross natin yung boundary na yun Over familiarity sa magulang o sa mga authority. Di ba sa subukang biruin yung boss mo, tinutuo yung biro mo? Biro sa'yo? Baka patapon nyo ako. Hindi ka naman patapon. Duwas ka agad. Kasi, dapat matututuhan yan. God is a map. Huwag biruin ng Diyos. Tutuhanan mo ang Diyos. Kasi ang Diyos sa Deuteronomy chapter 11, ano sabi ng Bible? Ang blessing if you will what? Hindi nabibiro ang Diyos. Pag sumunod ka, i-bless ka talaga niya. Pero hindi na nabibiro ang Diyos. A curse if you will what? Di sabi, hindi papabiro ang Diyos. Huwag mong lalaruin ng Diyos. Huwag mga nilaro ang Diyos. Akala makukontrol na ng Diyos. Ayun, patay! Si Miriam, kaya si Miriam? Hindi si Defensyon. Kapatid ni Moses, di ba? Sabi mo, Bira, ikaw lang ba ang may kakayahan? Ikaw lang ba ang tinawag ng Diyos? Ayun, kinetong. Ayun, mabirin ng Diyos. Piliin mo ang Diyos. Amen? Nagpakasal ka, bibiro-biro mo. Hindi, joke lang naman yun Joke. Nagpirmahan na kayo. No return. Ano? No return, no refund, no exchange. Amen? Kaya nga, Joshua made a real choice. It was the choice that day. Na lalo ngayon, dapat din piliin mo. Ang dami naglalaglag din ng kung ano nung pinaglalaglag nila sa buhay nila. Panahon na para tayo mga anak ng Diyos, piliin natin maglingkod sa Diyos ng totohanan. Magsasampung taon na ho tayo ng iglesia. Hindi ka pa rin makakaakay ng kaluluwa ng totohanan. Amen. Number 2, not just a real choice, but it was a responsible choice. Verses 21 and 22. Joshua 24. Ano sabi ng Bible? Ito muna, ang challenge yan, verse 19. And Joshua said unto the people, tingnan nyo gusto daw nilang maglingkod. Tingnan nyo, anong pakiramdam pag na-reject ka? Sakit? Problema, parang na-reject ka na? Hindi. Sino daw na-busted na? Aba, pag nanligo ko ngayon, bastidin nyo agad, ha? Di ba, ang sakit pag nare-reject ka? Right. Tingnan nyo. Gusto maglingkod sa Diyos? Tapos sabi ng man of God, sabi niya, ye cannot serve the Lord. Napasin niyo po? Hindi kayo pwede maglingkod sa Panginoon. Akala ko ba mamimili kami maglingkod? Ba't hindi na pwede? Ito kasi, mali ang motibo mo.
O, tingnan nyo. For He is an holy God. Banal sa Diyos. He is a jealous God. Ayaw niya na naglilingkod ka sa Diyos, tapos may iba kang pinaglilingkuran na Diyos-Diyosan. Amen. 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 Tuloy. Amen. He will not forgive your transgressions nor your sins. Matindi kasalanan kasi. Verse 20. If ye forsake the Lord, pag tinalikuran niyo ang Panginoon, for this reason, and serve strange gods. Alam mo bakit strange? Sige nga. Hindi ba strange yung mukhang langaw? Pag sabihin, strange, unknown. Dumating sa punto, Hudyo ka, sasamba ka sa mukhang langaw? Sasamba ka sa mukhang pusa? At dumating pa sa punto, sumasamba ka na sa Diyos-Diyosan na meron na dinaktan nyo na alam mong galit ang Diyos dyan? Palaka! Anong brand? Amen? And then He will, sabi nila, hindi magagalit ang Diyos. Naunawaan ako ng Diyos. Ay, bakit di kayo? Naunawaan ako ng Diyos. Ewan ko kung sinong Diyos ang tinutukoy mo. Baka sa Diyos mo lang yan, pero hindi yan Diyos sa Biblia. Tuloy nyo. Then He will turn and do you what? Hurt. Ang hira, no? Babalikan ka ng Panginoon. Medyo masakit yung salitang sakit, ha? Tuloy natin. And consume you after that He had done you good. Ginawan ka na mabuti ng Diyos, susuklian mo pa ng pagsamba sa ibang Diyos. Bumating dito. Kayo mga anak, na hindi kayong marunong rumispeto sa magulang. Alam niyo ba, ang mga magulang nyo is a blessing from God. Hindi natutuwa ang Diyos pag disrespectful ka. Babalikan ka ng Diyos. Kaya sa Ephesians chapter 6, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with what? Promise that it may be what? Well with you. Anong bunga? That thou mayest have long life. Iikli buhay mo. Pag tingnan yung sticker sa mukha mo, patay ko na kaya ito. Totoo yan. Mabalikan ka. At mga hindi ka, sige, hindi ka mamatay. Sa bawat desisyon mo, masasaktan ka. Sinong matinong tao ang gusto mo laging, aray! 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 Ay ba maging responsable ka? Sinasabi dito ng Diyos sa alaba, pagkatapos tayo i-bless ng Diyos, ganyan pa ang gagawin natin? Di ba tayo nahihiya? Parang pagkatapos ka sa sakripisyo ng magulang mo, susuklian mo pa ng kabastusan? Pagkatapos ka iligtas ng Diyos, baguhin ang buhay mo, hindi ka pa makapaglingkod sa Kanya? Ang tawag dyan? 21 pa. And the people said unto Joshua, Nay! Nay. Akala ko anak eh, no? Nay! Nanay pala, no? Parang sigaw naman lagi, no? Nay! Ma! Okay, nay. Sabi ka ng mga tao kay Joshua, sagot nila, hindi mo, we will serve the Lord! Hindi ka maglilingkod sa ibang Diyos. Next man, cross my heart. Mamatay man yung palakado sa labas. Gumagawa ka ng desisyon. Hindi ka naman responsable. Ikaw ang nagdesisyon. Sabi ni Joshua, kayo ang nagdesisyon yan. May maging responsable kayo. Kayo dito. Tingnan nyo. And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you o the Lord. Kayo ang saksi na gumawa kayo ng desisyon na maglilingkod kayo sa Panginoon. Yeah. Walang pumilit sa'yo. Yeah. It was a forceful persuasion. It was a persuasion from the Word of God. Amen. Kaya kayo ang nagdesisyon niya. Kaya tinan nyo, nagsuko po ako ng buhay sa Panginoon sa choir. Amen. Tapos nawala ka sa choir. Saksi ka dyan! Pero baka saksi. Hindi ito daw saksi ba?
Yung saksi kanina, saksi ni Satanas yun. Okay. Oo. That's right. Pinili mo na Sunday school teacher ka. Hindi ka na nagtuturo ngayon. Ha? Ikaw ang nag-desisyon yan. Walang pumilit sa'yo yan. Huwag mo siya, yung magulang ko kasi hindi. Ginusto mo rin. It was the choice of the day. Nag-aapoy na. Okay, magkasawa na kayo. Magkasisisihan na kayo. Hey! Pinili mo yan! May ninong ka pa! Tumanggap ka ng regalo! Nagpahain ka! Sayang-saya ka! Ngayon, sising-sisi ka! Pinili mo yan. Nanganak ka. Mga bayan. Oh, enjoy it. Nakakapuyot pala ito. Pinili mo yan. Tapos sa araw, lalaki sila, yung puyat mo, yung eye bags mo, tapos sasagot-sagutin ka lang. Tapos iirap-irap ka, tingnan. Kakalalakin mo tao na iirap ka. Ha? Pasalamat kayo, mga magulang na pinili pa rin mahalin kayo. Nagkaganyan lang ang ilong mo, ginanon lang. Ito ang patunay na muntik ka na. Si Emil, medyo matangos pa kayo. Bantayin niyo ba ikaw? Papisilin. Sabi ba, hindi ko may pisilin yan. Pakano naman, para hindi halata sa ating pastor. Oo, mga kapatid. Abay, pinili mo maglingkod sa Diyos. Ngayon ay ayaw mo na. Dati pinagsisigawan mo ang pangalan ng misis mo. Ngayon ano? Silent treatment ka na. Dati kasi mo, salamat mo sa Panginoon sa anak ko at sa blessing from God. Ngayon nagmumura ka na. Ha? Para kang si Elijah. Dati tuwa-tuwa ka sa blessing ng Diyos. Ngayon gusto mo na magpakamatay. Hindi ka tatanggapin. Hindi pa Hebrews 10:27. Kaya 22, tingnan niyo po ha. Verse 22. To serve Him, and they said, we are witnesses. Diba? Sabi nila, nagpapatotoo po kami, saksi po kami. Saksi. Kami po ang witnesses. Ninong po kami, ninong. Lahat sila. At doon sa kalay mga, sila yung nangangako kay Diyos. Doon sa magilid ko talaga kami. Sabi nila, asan tayo nakakaya? Makinig ka, counted sa Panginoon na. Sabi ng Bible sa Ecclesiastes, God required that which is past. God required that which is past. Nanalangin ka, saksi ang Diyos. Tapos, isang araw, ayaw mo na. Hahanapin ng Diyos sa iyo. Pangako mo sa akin. Di ba na ang dahilan mo? Sabi ng mga tao, valid reason yung sinasabi niya. Sabi ng Diyos, wala akong pakialam sa reason mo. May tipan tayo. Ikaw ay may asawa, ang dami mong dahilan. Sabi ng Diyos, tumahimik ka. Nangako kayong dalawa sa harapan ko. Maliban sa batas ng tao, pinagbuklod ko kayo. Kasi mo ganito, makinig ka, hindi lang maayos ang utak mo. Kung lalaki ka, wala kang wisdom. Sa lalaki lagi isisin ka. Kung babae ka, hindi mo inayos ang asikaso mo sa mister mo. Yes, sir. Sa lalaki, ano ka? Ay, alam mo lang si Yuan. Ay, witnesses eh. Niligo na pala. Kasi ang tao naman, gagawa tayo ng dahilan. May mga dahilan na tila tama sa ating paningin. Pero ang hinahanap ng Diyos, nung nagkatinginan kayo at gumawa ka ng desisyon. Nagkatinginan, pasok ka naman nagkatinginan. Tinginan mo ang salita ng Diyos.
umagri ka na tama ang Diyos sa buhay mo. Maging responsible ka. Sa payment, tawag, man out. Man out! Iba kasi, manang eh. Palalaking tao, manang. Buti pa yung manok. Ready makipagsabong. Bakit pa kasama yun? Wala lang po. Naalala ko lang. Katunog yun. No. Okay? It was a what? Responsible choice. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Are you still there? Kala ko kasi ko eh, no? 5:4. Ito na, sasabi mo, Brother James. Ito na kanina. Sabi mo, tamang-tama sa preaching, ha? Tamang-tama sa commitment. Pwede pang ihabol. Sa tax, pwede pa. Bakit? Vow mo yan sa Diyos eh. Sa misis, pwedeng bumawi pa. Parang walang ingin doon, ha? Tuloy ko. Ang kasal, vow din niya sa Panginoon, ha? Pwede ka bang bumawi? Mga misis pa yan, kanya naman bumawi. Hindi, ha? Mga magulang sa mga anak, pwede bang bumawi? Mga Kristyano sa Diyos, pwede bang bumawi? Huwag mo bayaran na hindi ka mabawi sa Panginoon. Tingnan nyo, sabi ng Bible, when thou vowest a vow unto God. Kapag wala kang ibig sa medyo tatalsik ang lawan mo yan. Vowest, amen? Ang dami yun, mga kapatid. Subukan natin, ready? V. When thou vowest. Bitukay ba? Vowels. When thou vowest a vow unto God, Israel, ang Diyos ba kasama sa marriage nyo? Is it a vow? Ang makikipagulang, yan ba'y kasama sa vow natin sa Panginoon? Yes! To be a Christian, to be a servant, it is a vow! Yan ay ginawa mo sa Panginoon! Sabi ng Bible, defer not to pay it. The word defer means delay not. Ngayon na. Si Boy ang bunta nga eh. No. Sabi ba, sino yung pastor? Wala lang, nakita ko lang mga. Look at this. For he hath no pleasure in fools. Pay! Uy, pay! Bayan! Hindi, may utang. May services ka na nakuha. Pay that which thou hast vowed. Di pa huli. Narinig mo ba no? Wala pa naman huli sa Panginoon hanggang nandito ka pa eh. That's right. Ano yung may blessing? First fruits. May pasimula tayo lagi sa Panginoon. Kaya nga ito yung pasimula. Choose you this day. It must be a responsible choice. Also, number 3, it is a repentant choice. Repentant. Verse 23. Joshua 24:23. Now, therefore, put away. Ito na. Kung talagang seryoso kayo, may aalisin ka sa buhay mo. Amen. Kung sa asawa mo, di ka maayos, ayusin mo. Hindi yung asawa ang aalisin mo. Yung masama mong ugali. Lalo hindi yung anak mo ang aalisin mo. Yung masamang ugali. Ano yung nagdulot sa iyo ng masamang ugali? Ito na nga po. Mamadali na. Now therefore, put away, said he, that is God, the strange gods which are among you. Imagine, naandun sila sa promised land, pero may inaalagaan silang mga Diyos-Diyosan. Yes, amen. Nakatago! Amen. Ang may boyfriend ka pa na hindi kalooban ng Diyos. Tinatago mo yan? Ay, tatahimik ka. Ba't pa si Chef Jaminano nyo? Di ka dito, huwag kayo magturo. Kaya ka turo ng turo
yes lang. Amen. 23, ano sabi ng Bible? Sabi ng Diyos, ito, gusto nyo talaga? Alisin nyo! The strange God which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Ano pag sabi ng incline? Ihilig mo. Ano si John the Beloved? Nandiyan mo ba kayo? Bakit siya beloved? Kasi technically, ang lapit niya sa Panginoon. Si David, the man after God's own heart, yes, nagkamali siya. Ang tindi na nagawa, pero hindi ka pinayagang manatiling malayo ang puso niya sa Panginoon. Ilalapit niya. Kasi ang tao, pwede tayong magkamali. Pwede tayong manlamig. Pwede lumayo yung puso natin sa Panginoon. Pero ano sabi kung sigurado kayo na gusto mo maglingkod sa Panginoon, alisin mo yung mga Diyos-Diyosan mo at ilapit mo ang puso mo sa Panginoon. Kung gusto nyo ma-revive yung sweetness yung mag-asawa, alisin nyo yung mga Diyos-Diyosan nyo sa cellphone nyo. Yung mga pinapalo ko pa na hindi mo dapat pinapalo. Mapapalo ka yan! Ha? Ay! Ano mga mahilig umatin ng reunion? Anong pakinabag niya kung hindi ka mag-witness dyan? Sige nga! Magkikita ko ng ex mo. Ang tandaan mo na, Kristiyano ka pa. Oh, boss, ang layo na lang kinukwento nyo. Nandito pa ako sa Bible. Dito, ang dami nyo lang kinukwento. Yung iba, naayos ko. No? Subukan nyo dito kayo lang. Dito talaga kasasabi mo lang. Seryoso ka ba maglingkod sa Panginoon? Alisin mo na yung mga Diyos-Diyosan na yan. Iyan ang ihila sa iyo. Tandaan mo sa sumpa ng Diyos. Ang layo na ng puso mo. Ang word incline means to lean. Alam yung to lean? Ano ba tawag? Lean on me. Ano yan? Ano sa Tagalog? Hindi. Tuling. Takbo yung ling. Ano? Tuling. Parang ito, ganito. Nagliling. Sumandal. You put your weight on... Ulit, Pastor. Ayan. Di ba, sa glass, do not lean on the glass. Basag mo, bayad mo. Yun lang yun. Marami sa inyo laging basag. Kasi yung mali kanino ka, sumasandal. Ang puso mo malayo sa Diyos. Kaya lagi kang broken. Ako, mahal niya. Sinuwi ka pa naman si Pastor. Dati pa naman ako sa nagulang ko. Wala pala gagawin niya. Kahit anong plano mo sa AI na yan, pag ang puso mo'y malayo sa Panginoon, kapatid, broken ka pagkatapos niyan. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thine own understanding. Magpagaling tayo sa Panginoon. Tingnan natin. I-repent. Put away. Kung seryoso, sabi ni Joshua, sige, kung seryoso talaga kayo maglingkod, alisin niyo yan. Sige nga. O mamaya, sino kaya ang lalapit sa atang Panginoon? Isusuko ko na sa inyo ito. Alam mo, hindi nyo kalooban to eh. Seryoso ka talaga? Baka mamaya, pagka gusto ko yung preaching, hindi okay. Pagka hindi na kaya may iba ayaw na makinig, nilalay na yung puso nila. Hindi mo na marinig ang tinig ng Panginoon. Tingnan niyo yung mga inlababo. Ito, yung may mga baby, di ba? Ewan ko, pero iba, gusto mo siyang titigan lagi, no? Kaya titigan ng mga baby, si Grace, titigan ko, wow, laki ng bising. Si Evan, ang laki din ng bising. Titigan ko,
Abay, kamukha ng mga magulang to talaga. Hindi na kailangan. Carbon copy. Eh kung ako nga nakakatulad tingnan yung mga mukha nila. Ito medyo hindi na eh. Oh? Parang pagkayuhan na. Pero imagine nyo, baka dumating sa punto, ayaw mo na makita ang church. Kasi hindi dahil malayo o ano, kasi malayo na yung puso mo. Tingnan niyo pag ang tao hindi mo gusto, ayaw makita eh. Pag yung masama ang loob mo, masama ang loob, masama din labas. Di ba yung puso pag malayo, pero kahit hindi mo kamag-anak, pero magkasundo kayo ng damdamin. Eh talagang, kahit nagpipis siya ako, nagkukwentuhan kayo. Tama ba? Pero subukan mo magkakapares ng krasya. Ay! Malayo ang puso sa isa't isa. Di ba nag-uusap yan? May mga naghiwa-hiwalay na dito. Gawa niyo pare-pares ang crush. That's right. Amen. Naalala ko nung sa klase mo yata. Ano sa high school, ano? Ako, ang dataling na ano. Pagdating ko, ako siya. Sabi na pagdating ko. Ang tatalim, may pinag-aawagawan pala sila. Amen. Ibig ko yan. Ito, ayan. Ito ba pinagagawa niya? Pero pag malamig ang puso mo, talaga naman enjoy ka. Pastor, mind daw, mind. Parang ano lang, bago. Di ba? Ako sa mag-asawa, tingnan nyo ha, kahit ang bahay nyo ay malaki, makikita kayo bakit yung puso nyo talaga tumitibok sa isa't isa. Pero kahit ang bahay nyo ay isang kwarto, pag ang puso yung malayo, ay hindi nyo gusto magkita eh. Yung isa nasa siya, yung isa nasa kusina. Ang matibay, higa, wala ka ng choice, gabi na! Wala na kayong guest room! Dalawa lang yan, ikaw yung guest o ikaw yung palalayasin. Nung kabataan, gusto laging makita bakit yung puso niya talagang tinutulog. Aba, nung magkasawa na, umiiwas kapag may hugas, eh. Di ba dati enjoy na enjoy ka sa church? Alala ko, nung tinatayo pa natin ito, talagang walang professional dito. Linis yung linis. Kasi bakit ang puso mo nasa Panginoon eh? Kumusta na ngayon? Amen. Nagtatanong ka, ano mong gagawin? Ngayon, pag may gagawin, nagtatanong ka, sana wala ako dyan. Kaya kung seryoso ka, alisin mo, sabi ng Panginoon. Ayan. Repentant choice. 2 Chronicles 7:14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their what? Wicked ways, then I will hear from heaven and will heal their land. Kaya walang healing pag walang repentance. Pero paano ka mag-heal? Paano ka mag-heal kung lagi kang tumatakas sa Panginoon? Ang matindi, may preaching ko dito, hindi sa akin yan. Siguro sa kanila lang yan. Untouchable ka na ng Word of God. Matindi. Ano, kahit sa mga presyon, pwede dumating yan. Isip mo, hindi ko na kailangan yung preaching na ganyan. Hindi na maabot yung puso mo. Pag ang puso mo hindi maabot, pati isipan mo hindi maabot. Asigurado ang bulsa mo ang lalim din. Hindi rin maabot siya. Kaya huwag kang mag-alala. Magaling pa lang manguha. Ang Panginoon, pag hindi ka maabot sa bulsa mo, kita ka pusa. Abot na abot yan. At ibibigay mo pa ng pusa. Yung whole doctor sa kanto.
I surrender all. Amen. Repentance. Lastly, it was a recorded choice. Alam mo, dapat ang pagpili mo, naka-record. Marriage contract, pirmado. Wow, amen? Pinirmahan ng ninaw na officiating minsan na ipasa, recorded. Kaya kapag sinecheck yan, ano sa PSA ka? PSA? Baka mamaya may record ka na dun. Sino binata pa dito? Anthony, nag-check ka na ba ng PSA? Sabi, no record since birth. Oh, delikado yan. Ha? Ikaw, may record na sa PSA? So, dito, hindi pa registered. Hindi ka takbo? Hindi, registered po. Wala ka sa check. Ikaw ba, Jack? Recorded ka ba? Hindi tayo sigurado dyan. Sa langit daw, makabalik. Dinan niyo po, verse 26, basahin niyo po. And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone, and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. Sanctuary means and pictures the church. Bakit may bato? Natin pa sila. Hindi po. Kasi nga, yan ay palatandaan para sa susunod na relasyon. Talaga naglalagay sila dyan at kita nila na, teka, ang Diyos na andito nagpakita, gumawa sa mga ninuno natin. And every time makikita ng mga susunod na relasyon yun, pambihing gumawa ang Diyos sa mga ninuno natin. Ano kayong ginawa ng paso? May pangalan yung lugar. Nandiyan po ba kayo? Kaya ito, tingnan nyo, yung choice ni Moses at yung pagpili ng mga tao, merong monumento. Yun ay yung mga bato. At yun ay ginawa, yung pangako na yun, malapit sa lugar na sumasamba sila sa Panginoon. Kaya nga tayo, mga kapatid, ano na ang mga desisyon at pagpili na ginawa mo? Nasaksi ang altar na ito. Do you have a recorded choice sa Panginoon? Sana hindi lang, sabi nga, slip of the tongue. Nagulat ka lang. Remember this, our whole life is a record. Naliban yung kasalanan natin. Kaya nga ang ating mga pinaglingkod ay naka-record. Pastor, saan yun? And look at this, God's record contains no errors. Yung hindi natin nakikita, kilala ng Diyos yan. Yung hindi alam ng ibang tao, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ikaw ay nangako, tinutuwa, kailan mo pinangako yan? Tinungako lang yan. At ang Diyos ay hanggang kayo naghihintay. Look at Hebrews chapter 6, verse 10. Hebrews chapter 6, verse number 10. For God is not unrighteous to forget your work and what? Labor of love, which ye have shewed toward His name. Kaya pag ginawa mo para sa Panginoon, not because of the name of the pastor, but because of the name of God. Look at this, in that ye have ministered to the saints. Sa akala ko ba sulwinin lang? Di, yung ginagawa mo para sa mga saints na nakaka-edify sa kanila, may involve sa ministry, sacrifice, lahat yan. Sabi naman, hindi ko nakalimutan yan. Amen. He keeps the records. Look at this. And do minister, mga plano pang gagawin. Pagpapatuloy mo. Nandiyan ba ho ba kayo? He is not unrighteous to forget. That's why God had made their choices recorded. Ang tanong, may record ka na ba? Dapat may checklist ka. Maganda, kaya nga yung ating offering, hindi nakalagay doon. Natapos ko ba yung commitment ko? Tingnan mo naman. Iba kasi parang, dito ako sa taas. Tingnan mo sa baba. Hindi, sa taas lang. Yung mga picture mag-asawa, is a recorded choice. Walang, walang kamatayan lang pwede maghihiwalay. Recorded po yan. Hindi lang sabi ka sa Kiss the Bride. Hello?
Sabi ng Diyos, recorded ka, nangako ka. Kahit yung pinaglingkod natin, recorded. Yung pinangako natin, recorded. Ang masaklat nito, pag wala kang record ng ginawa sa Panginoon. Amen. Come on. Iyak ka pag tingnan langit. Nagbibigay na ng reward, namumutla ka na, nasa langit ka. Dahil glorified pang mutla. Amen? Glorified naman yung body mo, pero nagbibigay na ng reward. Ikaw din na andun ka. Bakit wala? Wala na ako sa akin. Clear ang record mo. Wala ka man lang soul swan. Wala ka man lang sacrifices. Wala ka man lang ministry sa church. Buti pa yung kumpanya mo, may record ka, pero hindi maalala na Diyos siya. Hindi niya alalahanin niya. Yung boss mo, pinayaman mo na. Kaya sabi niya, wala akong pakialam dyan. Hindi ka malagtag sa church eh. Yung SM, Robinson sa Bangabon, laman na laman ka. Kilala ka na nung guard. Pero sabi niya, bakit kaya itong record mo i-clear? Pagtingin niya, pambihira, walang laman ah. Pero nung ikaw tinignan yung resibo mo, punong-puno. Anong naalala sa'yo ng Diyos? Sabi Joshua, aba, ay inyong record yan. Sabi ng Bible, talaga namang doon pa sa sanctuaryo. Kaya your choice must be a recorded choice. Sabi ni iba, Pastor, kaya nga ayokong mangako. Huwag kang play safe. Kasi may nakalagay din sa Bible. Ready? He that knoweth to do good. Yes, amen. Is it a good thing to serve the Lord? Amen. Mabuti ba? Alam ba natin mabuti maglingkod sa Diyos? Kaya tinanong, kung masama, suppose sa tingin niyo masama, ay kabaliktaran mo yun eh. Pares lang po yun. Amen? So, hindi masama mo maglingkod sa Diyos? Masama? No. Okay. He that knoweth to do good and doeth it not, to him it is easy. Yung alam mong tamang gawin at hindi mo ginawa, Yes. ito ay kasalanan sa Diyos. Sabi ba, kaya nga hindi ako nangangako eh. Alam mo ba tama? Hindi ko alam na tama. Aba, kapatid! Ignorance of the Word of God excuses no one. Study to show thyself. Approve unto God. Approve ba yung choice mo ngayon? May approval ba ng Diyos yan? Hello? Amen. Tanong ko po, yung iyong desisyon, pinayagan ba ng Diyos yan? Kung ang Diyos ay naka-thumbs up ba yan ng Diyos? Sabihin ng Diyos, good choice! Ibihira, no? Pag ang Diyos, teka, nawala ng gas. Patay ka, kumusta? Pero sabi ng Diyos, approve yan. Choose you this day. Unang buwan ng taon ko, pili ka. Pili. Ikaw ba nagpapaskam sa Diablo? O ikaw maglilingkod sa Panginoon? It's your choice. Amen? Nobody can choose for you. You should choose that. Nobody will force you. Ikaw ang pipili. Pero yung konsekwensya ng pagpili mo, yung bunga niya, hindi mo pipili. Because God is always righteous in all that He do. Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita. I-bless you, Panginoon, ang mga narinig po namin. That thy people will choose to serve. If I'm getting on our 10th year anniversary, our Christianity, Panginoon. Nawa, I pray, O God, that thy people will choose you. Will choose to serve you. That it will be a real choice. It will be a responsible choice. It will be a repentant choice. Nawa, Panginoon, you will record it. Kung sakaling meron na silang mga pinangako sa inyo, Panginoon, nawa, ngayon ay ma-refresh.
At yun ay matupad. Makabawi, Panginoon, sa mga desisyon na ginawa namin sa mga nakaraang panahon na kami ay kinausap niyo. Na pinili namin kayo kagaya ng pagpili niyo po sa amin. Pagpalaan niyo po ang altar, punuin niyo po ito inyong anak sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Bukas po ang ating altar, mga kapatid. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Ikaw ang makakagawa ng desisyon niya. Pero sabi ni Joshua, but as for me, as a husband, as a father, and my house, we will serve the Lord. It is a real choice. Totohanin mo, God is not mine. It is also a responsible choice. It is a repentant choice. Incline your heart. Kumusta ang puso mo sa Panginoon? Nawa, isandal mo uli sa Panginoon, ihilig mo uli sa Panginoon yan. Alisin mo yung mga strange God sa buhay mo. And make it this day a recorded choice between you and God. Panginoon, I will serve you. I'm willing to repent. I'm willing to forsake the sin because I want to serve you. Make a choice. Make a choice. Your choice today might be the salvation of other people someday. Maaaring pagpili mo ngayon, yan ang magsasalba sa buhay ng mahal mo sa buhay o ng mga tao na dadalhin sa inyo. You may never know. But Joshua's choice preserved the lives of those people na kasama niya even the time na kasama pa niya mga spies. That choice preserved the life of his family. That choice preserved the life of those people who followed him. Your choice today might be a preservation for your family and for other people na dadalhin sa iyo ng Diyos. You may never know the impact of your decision to choose God today and to choose serving Him today. But definitely it will have. You may not know the depth of your decision today, but God knows it. All you to do, gawin mo lang, piliin mong maglingkod. Piliin mong maglingkod sa Panginoon. Amang banal sa langit, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mensahe. Thank you, Panginoon, sa inyong mga anak na napakalambot ng puso ko pagdating sa inyong salita. Gagamitin niyo po, Panginoon, ang simbahan ito. Because there are still believers that are making a real choice, a responsible choice, a repentant choice. And it is a recorded choice tonight. Nawa, Panginoon, ito po yung mapatunayan nila sa inyo. Hindi sa amin, kundi sa inyo, Panginoon. Because you are the only one that deserves all the praises, all the glory sa hapong ito. We love you and thank you for loving us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. All the people said? Amen. Thank you, Mr. Did you choose to serve God? Amen? Kaya unang buwan pa lang ng taon, dapat meron na tayong desisyon. Amen? Tatakbo ang mga linggo, mga araw, mga buwan. Malay mo, December na naman. Ay alam natin na matatapos ang taon na pinili natin maglingkod sa Panginoon. Amen? Yan ang pinakamagandang pagpili. Amen? Amen? Napakabuti ng Diyos natin. Suklian natin siya ng kabutihan din. Amen? Let us call our usher for tonight. Amen? At tayo po ay magkaloob sa gawain ng Diyos.
ngayon. Amen? Yan, aso tayo ba? Okay. Ito. Ready na ba kayo sa ating mga aso? Ating masalamatan po ating tithes and offerings sa gabi ito. Tayo po'y manalangin. Nakalang Diyos, Panginoon, salamat Panginoon sa mensahe. Salamat Panginoon for making the message so clear, Panginoon. Na kami Panginoon ay hindi magkamali sa aming pagpili. Kayo Panginoon ang sumama sa amin sa anumang desisyon namin kung ginawa. Upon hearing your message, that we may be able to renew our covenant, Panginoon, sa inyo. Kayo Panginoon ang magpala ng kamay na bibigay, pagpapakita ng aming pagmamahal at gamitin, Panginoon, ang mga punay ito upang mapalawak ng pong gawain. And also, Panginoon, sa aming pong mga pinagkukunan, sa aming mga trabaho, Panginoon, nawa hindi ito maging dahilan ng aming paglayo sa inyo, ngunit gagamitin namin ang aming trabaho upang kami, Panginoon, mas makapaglingkod sa inyo. Kayo, Panginoon, ang magpatawad ng anumang pagkakasala at pagkukulang sa basis. Amen. Amen. God bless you as you give. Amen. Salamat sa mga kalagay. Well, are you happy this afternoon? Amen? Good day. God had manifested His power sa gawain. Amen? Let us pray for our services at pagbiyanan. This week po pala, ang ating prayer meeting po ay Wednesday. Tama ba? Kasi Thursday po ay anniversary po ni Dr. Ed Lorena and Ma'am Del. So, we will be there mag-asawa. So, please do pray for them. Wednesday po ang ating prayer meeting, 6 p.m. po. Amen? So, pray natin po yung success dyan. Are you blessed today? Amen? Yeah. Tayo po tayong lahat at tayo po ay magsara sa panalangin. Brother Jay, please come. At tayo po ay magsara sa panalangin. Amen. Tayo po ay yumuko at pumikit at tayo magpakumbaba sa Panginoon. Kaya namin Diyos na mga pangyarihan po sa lahat. Muli Panginoon tumingin. Nagpapasalamat po sa buong magkapon sa tagumpay ng gawain Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita na nangyayat. At ipatuloy aming pagyamanin at mahamon po Panginoon bilang Kristiyano. Maging sobuin na Lord God dito sa lugar na kami tinalaga. Bless Lord God, the church, O God, nalis po sa nilalapit po sa inyo. Bless our pastors and family, ganun po yung bawat isa. Lord, we're nothing without you sa inyo po nalapit. Strengthen our faith, ibig our faith, O God. Lord, sa amin sa masamantalang pag-iiwalay, patuloy pag-iingat, at ibalik po sa mga susunod na gawain. May hambalar sa Panginoon, ito na po kalooban nyo, patuloy kami lumalapit po sa iyo. Patuloy kami humingi ng gabay, patnubay, at kalakasan pisikal. Ganun din po ang aming spirit po, Panginoon. Salamat po muli at patawad po sa aming pagkukulang kasalagawa at pagsama lang sa Panginoon Pang-Isus. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Shake hands and see you this coming prayer meeting. Ingat po. Enjoy the week. And let us be serving sa Panginoon. God bless mo. Win souls. Amen. Win souls.